Magandang araw, Ate May. Tawagin niyo na lamang po kaming Eric at Lisa. Mag-asawa na kami ngayon. Itong kwentong ibabahagi po namin ay 1990s pa. Holy Week po na mangyari yon. At magkasintahan pa lang kami. Birthday ni Lisa noon, kaya naisipan namin na mag-staycation sa isang beach resort sa bandang Infanta, Quezon. Gamit namin ang lumang kotse ko. Madaling araw po kami bumiyahe noon at wala pang Waze. Tanging papel na mapa lang ang hawak ni Lisa habang gumagamit ng flashlight. Habang binabagtas namin ang sigsag na daan, napansin namin sa rear mirror ang isang pares ng headlight. Malayo pa. Pero kahit anong bilis ko, hindi siya lumalampas. Deadban na lang po kami. Hanggang sa maligaw na kami sa mga naglalakihang puno ng akasya. Huminto po kami sa isang maliit at lumang tindahan para magtanong. Doon ay may nakasabay din kaming mag-asawa. Si Rico at si Sonia. Mukha naman po silang mabait at disente manamit. Naligaw yata kayo, sir. Sambit noon ni Rico. Sinabi namin na naghahanap kami ng matutuluyan. Biglang nag-alok si Sonia. Talaga ba? Yung tito ko merong rest house na paupahan yun. Malapit lang at saka mura. Gabi na din, saka birthday pa naman ni ma'am. Delikado ngayon, gabi na. Dahil pagod na kami at mukha naman silang mabait, sumunod na kami. Pero habang nagmamaneho ako sa likod ng kanilang lumang jeep, napansin ni Lisa ang isang bagay. Ang jeep nila Rico ay walang plate number. At tuwing dadaan kami sa ilalim ng bumbilya ng poste, wala kaming makitang anino sa loob ng sasakyan nila. Doon na nagsimulang tumayo ang balahibo ko. Pagdating sa rest house, isang lumang mansyon na gawa sa bato at kahoy. Pinatuloy kami. Habang nag-aayos ng gamit, sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Rico at Sonia sa labas. Hindi na sila nag-uusap tulad ng kanina. Nakatayo lang sila ng tuwid at ang mga leeg nila ay dahang-dahang humahaba habang inaamoy ang hangin patungo sa kwarto namin. Ang mga daliri at kuko nila ay unti-unti ding humahaba. Lisa, kunin mo ang susi. Aalis na tayo. Nakita rin ni Eric ang mga nangyari, kaya nagmamadali na kaming umalis. Pero pagbukas namin ng pinto, nandun na sina Sonia. Ang mukha niya ay kalahati ng natutuklap. Lumalabas ang mapupulang laman at matutulis na ngipin. Saan kayo pupunta? Ngayon na lang ulit kami nagkaroon ng bisita ang kasing sarap nyo. Isinarado uli namin ang pinto at naghanap kami ng ibang madadaanan. Binuhat ko ang mabigat na silya at ibinato ko sa bintana. Tumalong kami ni Lisa mula sa ikalawang palapag. Swerte at bumagsak kami sa malambot na lupa. At tumakbo kami patungo sa kotse. Habang sinusubukan kong paandarin ang makina, naririnig ko ang kalabog sa bubong ng sasakyan. Si Rico yun. Ang mga kuko niya ay bumabaon sa bubong ng kotse ko. At swerte naman na umandar na ang makina. Ang sabi ko kay Lisa ay humawak siya ng mabuti. Habang nagre-reverse ako ng mabilis, nahulog si Rico sa harap ng kotse at nasagasaan namin siya. Pero hindi siya namatay.
Nakita ko sa salamin na bumangon siya at ang mga buto niya ay lumalagatok habang nagdaan yung parang asong gubat na malaki. Hinahabol nila kami sa daan. Si Sonia ay tumatalon sa mga punong malalaki at bumagsak sa windshield namin. Binuksan ko ang wiper para maalis ang malapot at itim na laway na ini-spray niya sa salamin. Umabot kami sa boundary ng bayan kung saan may maliit na kapilya. Dahil Biyernes Santo noon, may mga taong nagpipenitensya sa labas. Pagkakita nila Rico at Sonia sa mga tao at sa krus, bigla silang huminto at tumalon pabalik sa madilim na gubat. Huminto ako sa harap ng kapilya. Nanginginig kami pareho. Ang kotse ko po noon ay punong-puno ng malalalim na kalos ng kuko. At ang windshield ay halos mabasag na. Simula po noon, Ate B, kahit mag-asawa na kami ngayon, tuwing Holy Week, mas pinipili na lang naming manatili sa bahay. Iniiwasan na namin na mag-travel sa mga lugar na hindi namin kabisado, lalo na kung gabi na at wala ng sapat na liwanag. Yun lamang po, Ate B. Maraming salamat po. Magandang araw, Ate B. Tawagin niyo po kaming May, Riza, at Jake. Dati pa po itong kwento namin. Nagtatrabaho po kami sa isang BPO dito sa Manila. Inaya kami ng bago naming coworker na si Elena sa birthday niya sa probinsya. Hindi naman po namin siya close noon, pero palangiti naman siya sa amin. Siya nga po pala, kasama rin ang kapatid niyang si Marco at ang tropa ni Jake na si Kyle. Bali, 4 kaming bisita sa birthday ni Elena. At dahil matagal-tagal na din kaming walang get-together, naisipan namin na sumama at para na rin makapag-chill man lang. Dahil nga toxic ang aming mga kasama. Napag-usapan namin na pag-out ay mag-aayos na kami ng gamit para hindi naman kami mahasel at walang maliliit sa meeting place na napag-usapan namin nila Elena. Mahaba po ang biyahe nun. Siguro ay may 9 na oras din. Nakatulog po kaming lahat sa bus. Gawa na rin ng malamig na hangin. Gabi na po, Ate B, nang kami makarating sa bahay nila Elena at Marco. Pinagantay muna kami sa sala para makapaghanda daw sila ng makakain. Dahil pagod at puyat kami sa biyahe at trabaho. Habang nag-aantay sa sala, nagpaalam si Jake na magbabanyo siya. Pero mali ang napasukan niyang pinto. Doon niya nakita ang mga pitaka, relo, at mga ID na may bahid pa ng dugo. May mga litrato din na may mga taong may X ang mukha. Kumaripas siya pabalik sa sala at binulungan kami na umalis na raw kami ngayon na. Pero huli na. Lumabas si Elena at Marco. At ang mga mata nila ay naging dilaw at ang mga kuko nila ay humaba. Oh, saan kayo pupunta? Sayang naman ang pinatay namin baka para sa inyo. Ang sabi ni Marco habang iniwawagayway ang isang itak na may sariwa pang dugo. At doon po ay nagkagulo na. Binasag ni Jake ang bote ng lambanog sa ulo ni Marco. Tumakbo kami palabas sa madilim na nyogan, pero nagkahiwa-hiwalay po kami. Kami ni Riza sa isang direksyon, sina Jake at Kyle sa kabila naman. Dito nagsimula ang trahedya nila Jake.
kwento ni Jake sa amin sa ospital, habang tumatakbo sila, nahulog si Kyle sa isang mababaw na bangin at nabalian ng paa. Jake, iwan mo na ako. Kundi, dalawa tayong mamamatay dito. Ayaw ni Jake na umalis. Pero nakita niya si Marco na lumilipad pababa mula sa puno ng nyog. Umiiyak na iniwanan ni Jake ang tropa niya. Habang tumatakbo siya, naririnig niya ang mga huling sigaw ni Kyle. Sigaw na punong-puno ng sakit. Bago ito biglang naputol ng tunog na parang nilalapa ang laman. Iyak ng iyak si Jake. Hindi niya namalayan na si Elena naman ang sumusunod sa kanya. Naabutan si Jake ni Elena. Nagpambuno sila sa lupa. Isinaksak ni Jake ang ballpen niya sa mata ng aswang at humiyaw si Elena. Pero nakagat si Jake sa balikat bago ito nakawala. Takbo pa rin ang takbo si Jake kahit duguan. Hanggang sa makita niya ang mga headlight ng patrol ng pulis sa highway. Kung saan kami ni Risa ay humingi na rin ng tulong. Nakaligtas kami. Pero si Kyle, ang natagpuan na lang ng mga pulis sa gitna ng nyogan ay ang t-shirt niyang puno ng dugo at ang kanyang sapatos. Wala na ang bahay nila Elena. Isang bakanting lote na lang ito na puno ng damo. Simula po noon, Ate B, hindi na kami basta-basta nagtitiwala sa mga taong mukhang mabait o tahimik. Iniiwasan na namin ang mga imbitasyon sa mga lugar na wala kaming alam na exit route. Yun lamang po, Ate B. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo po akong Larry. Dumayo po kami ni Totoy sa probinsya. Nag-invite po kasi yung pinsan ko dahil piyesta daw po sa kanila. Nang makarating po kami sa lugar ng pinsan ko, nag-ikot-ikot po kami dahil medyo naboboard po kami. Dahil mamayang gabi pa po kasi yung main event nila. Busy po ang lahat sa pagluluto at pag-aasikaso. At sa pag-ikot namin, doon namin nakilala si Mang Indo. Bumibili kami noon sa tindahan nang binati kami ng matanda. Inaya kami ng inuman at sagot niya daw lahat. Ate B, nag-twinkle po yung mga mata namin. Dahil basta alak walang atrasan. Pero bago po kami sumama sa kanya, nag-text muna ako sa pinsan naming si Junjun. Sabi ko, Insan, dun muna kami kila Mang Indo. Sa dulo ng tubuhan. Shot lang kami. Pagdating sa bahay niya, isang luma at barong-barong na kubo. Pinaupo muna kami ni Mang Indo sa sala. At sinabi niyang sandali lang daw at ihahanda niya lang ang pulutan. Habang nagkukwentuhan po kami ni Totoy, may nabanggit siyang kakaiba daw ang aura ng bahay. May naaamoy daw siyang malansa. Sabi ko, baka hindi lang nakapaglinis. Hayaan niya na. Ang importante, makashot kami. Dahil sa kuryosidad, sinundan namin siya ng dahan-dahan patungo sa madilim na kusina. Sumilip kami sa awang ng pinto. Nanigas kami sa nakita namin at napakapit ako kay Totoy. Doon po kasi sa lamesa, may nakita kami mga putol-putol na bahagi ng katawan.
mga daliring may kukupa, at isang sariwang binti. Narinig namin ang boses ni Mang Indo. May kausap siyang 4 na lalaki. Malalaki ang katawan. At nagsambit itong, ang mga taga Maynila na ito ay siguradong sapat para sa ating 5. Unahin niyo yung matangkad. Kakatayin natin ang buhay. Doon na kami nagkatinginan ni Totoy. Kinuha ko ang phone ko para tawagin si Junjun. Pero walang signal sa loob ng tubuhan. Pero lingid sa kaalaman namin, si Junjun pala ay nagmamadaling kumuha ng motor at buntot pagi. Alam niya ang hindi namin alam. Si Mang Indo ay matagal lang pinaghihinalaan sa kanilang baryo na ito ay isang aswang. Bago pa kami makaatras, bumukas ang pinto. Nandun si Mang Indo. Hawak ang isang tumpok ng hilaw na atay. Doon namin nakita ang dila niya. Mahabang mahaba at itim. Inilabas ni Totoy ang ice pick niyang dala nang biglang sugurin siya ng isang aswang. Tumalon kami mula sa kubo at mabilis na tumakbo sa madilim na tubuhan. Wala pong lingunan. Kumbaga, run for your life. Habang tumatakbo kami, naririnig namin ang mga alulong ng aso, huni ng baboy at pagaspas sa itaas. Kumpirmadong ang mga aswang sila. Nagtatago kami sa likod ng malalaking puno ng tubo nang biglang marinig namin ang ugong ng motor. Si Junjun. Nakita niya ang mga text ko na hindi pumasok kanina, pero nang nagka-signal sa kalsada, sunod-sunod na nag-notification sa kanya. Alam niyang delikado kami dahil lagpas 12:00 na at hindi pa kami bumabalik. Binuksan ni Junjun ang high beam ng motor niya. Ang liwanag ang pansamantalang nakabulag sa mga aswang na papalapit sa amin. Nagmamadali niya kaming pinasakay. Naglabas si Totoy ng buntot pagi at hinampas ang isang aswang na sumabit sa likod ko. Humiyaw ang nilalang habang mabilis kaming humaharurot palayo. Puro pagmumura at sigaw ang ginawa namin habang tumatakbo ang motor. Sabi ni Junjun, nang makarating kami sa bungad ng sitio, "Hayop kayong dalawa. Yan, sige, inom pa more." Lahat kami ay inihingal at natatawa pa din sa mga nangyari. Simula po noon, hindi na kami basta-basta dumadayo sa inuman nang hindi namin kilala. At lalong hindi na kami nagtitiwala sa mga taong sa liblib nakatira. Yun lang po, Ate B. Sana nag-enjoy po kayo sa aming kwento. Maraming salamat po. Magandang araw, Ate B, at sa ating mga tagapakinig. Ako po si Bunyo, tubong Samar, at ang asawa ko naman po ay si Waning. Bali, ang mga anak na po namin ang nagsulat ng kwento namin ngayon. Ate B, point of view na lang po ng parents namin ang gagamitin dito para mas madali niyong maintindihan. Noong araw pa po itong kwento nila at ngayon ay matatanda na rin sila. Noong bata-bata pa kami ni Waning, doon kami nakatira sa Maynila. 5 taon na kaming kasal noon, pero hirap na hirap kami sa buhay. Ako ang nagtatrabaho lang sa isang maliit na kumpanya bilang encoder, habang si Waning naman ay nag-online business. Kahit mahirap ang buhay, talagang mahal na mahal namin ang isa't isa.
Ang pangarap talaga namin, makalipat sa isang tahimik na probinsya para doon na kami magpalaki ng pamilya. Kaya nung makaipon kami ng kaunting pera, nagpasya na kaming iwan ang apartment namin dito sa Manila. Pinili namin ang isang malayong bayan na wala kaming kaano-ano o kakilala roon. Basta ang alam lang namin, gusto namin magsimula muli. Sumakay kami sa provincial bus. Dala ang 2 malaking maleta at ang pag-asa sa bagong buhay. Madaling araw noon at rough road ang daan namin, kaya hindi kami makatulog ni Waning sa loob ng bus. Sa tapat ng upuan namin ay may isang matandang lalaki na kanina pa nakatingin sa amin. Ang pangalan niya ay Mang Sinto. Mabait naman ang mukha niya. Nakapolo na kupas at may dalang basket ng prutas. Nang mapansin niyang gising kami, kinausap niya kami. Tinanong niya kung unang beses daw ba namin dito sa bayan. Sumagot naman kami na magalang kay Mang Sinto. At sinabi namin na nagbabaka sakali kami matumira dito at naghahanap kami ng pwede naming maupahan o matuluyan pansamantala habang naghahanap ng trabaho. Biglang ngumiti ng malapad si Mang Sinto. Kinukwentuhan niya kami tungkol sa kagandahan ng bayan nila. Sariwa daw ang hangin at mababait ang mga tao. Sabi pa niya, may malaki siyang bahay sa dulo ng bayan at nag-iisa lang siya roon dahil patay na ang asawa niya. Naku, huwag na kayong maghanap ng matutuluyan. Doon na kayo sa bahay ko tumuloy. Malaki yun. Libre na ang tulog nyo. May pagkain pa. Sayang din ang pambayad nyo sa renta habang nagsisimula kayo. Alok niya sa amin. Nung una ay nahihiya kami ni Waning. Pero dahil napakabait niya at naisip din namin makakatipid kami, pumayag na rin kami. Akala namin, swerte kami at hulog siya ng langit. Pagdating namin sa bahay niya, medyo malayo ito sa ibang mga kapitbahay. Napapaligiran ito ng mga matataas na puno ng nyug at saging. Dahil nga probinsya, naisip namin na normal lang ang mga ganoong setup. 5 araw kaming nanitili roon, Ate B. At sa loob ng 5 araw na yon, napansin namin na ayaw kaming pagtrabahuin ni Mang Sinto. Tuwing susubukan ko magsibak ng kahoy o tumulong sa gawaing bahay, ay pinipigilan niya ako. Naku, huwag nyo. Bisita kayo rito. Magpahinga lang kayo at magpalakas. Lagi niyang sinasabi. Ang isa pang nakakapagtaka, 3 beses sa isang araw kung magpakain si Mang Sinto. At hindi lang basta pagkain. Lagi may sariwang gulay, sabaw ng manok na native at iba-ibang putahe ng karne na may kakaibang tamis. Pinipilit niya kami ubusin ng mga pagkain hanggang sa mabusog kami ng gusto. Habang kumakain kami, nakatitig lang si Mang Sinto sa amin. Yung tingin niya hindi tingin ng isang maamong matanda, kundi tingin ng isang taong parang may tinitimbang o sinusuri sa amin. Isang gabi, narinig ni Waning na may kausap si Mang Sinto sa labas ng bahay kahit madilim na. Sumilip ng bahagya si Waning sa bintana na nakaawa at nakita niya ang mga tao na nakangiti at may hawak na mga bolo. Narinig niyang sinabi ng parang leader, Oh, bukas na ang piyesta. Siguraduhin mong hindi makakatakas ng mga yan. At siguraduhin mong malusog at mataba sila, Sinto. Aba, oo naman, Apo. Huwag kang mag-alala. 3 beses sila kumain sa isang araw. At saka, mahimbing na rin ang tulog nila.
Hindi na pinakinggan ang iba pang usapan. Pero alam ni Waning noon na sila ang tinutukoy nito. Grabe ang kaba at kilabot ni Waning. Agad niya akong ginising at ibinulong ang mga narinig niya. Noong una ay hindi ako naniniwala. Pero nung sumilip ako sa awang ng bintana kung saan sumilip si Waning, ay doon ko nga nakita ang mga tao na may kakaibang mga ngiti. Matapos ang usapang yun, sa kabilang bintana naman ay nakita namin ang mga malalaking kawa ng kaldero at nililinis na yun ni Mang Sinto kasama ang mga tali at mga malalaking kutsilyo. Doon lang nag-sink in sa amin ang mga katotohanan. Hindi kami tinulungan ni Mang Sinto. Inihahanda niya kami para maging pagkain sa darating na piyesta ng mga aswang. Nang gabi ring yun, nagplano kami ng pagtakas. Iniwan na namin ang mga gamit namin. Inaantay lang namin na makatulog ang matanda. Mga bandang 12:00 na ata ng gabi yun, Ate B. Dahan-dahan kami lumabas sa bintana. Tumalon kami ni Waning at sinubukang huwag gumawa ng ingay. Pero pagkababa pa lang namin sa lupa, narinig namin ang isang nakakangilong tunog sa bubong. Tunog ito ng tik-tik. Tapos, ang tunog nito ay bumibilis at humihina. Alam naming nandyan lang sila sa malapit. Biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Mang Sinto. Pero hindi na siya yung matandang nakasabay namin sa bus. Ang mga mata niya ay nanlilisik at mapula. Ang mga kuko niya ay maiitim at mahahaba. At ang laway niya ay tumutulo habang humihiyaw na parang hayop. Sa likod niya, may 5 pang kakaibang nilalang ang lumabas mula sa dilim. "Takbo, Waning, takbo!" sigaw ko. Dito na nagsimula ang isang madugong habulan sa gitna ng masukal at madilim na gubat. Walang ibang ilaw kundi ang liwanag ng buwan. Naririnig namin ang mga kalusko sa ibabaw ng mga puno. Hinahabol kami ng mga aswang. Dahil sa takot, hindi na namin alam kung saan kami natapak. Biglang naapakan ko ang isang madulas na ugat ng puno. Narinig ko ang isang malutong na tunog. Nabali ang aking bukong-bukong. Napasigaw ako sa matinding sakit at nasubsob sa lupa. Umiiyak na nun si Waning. Sinubukan niya akong itayo, pero dahil sa bigat ko at sa taranta, pareho kaming gumulong pababa sa isang matarik na dalisdis. Sa paggulong namin, tumama ang katawan ni Waning sa matutulis na sanga ng puno. Isang matalim at malaking sanga ang bumuon sa kanyang hita. Bumuon ito ng malalim at bumuhos ang maraming dugo. Kahit sobrang sakit, pinilit ni Waning na huwag sumigaw ng malakas para hindi kami matuntun. Gumapang ako habang hila-hila ang nabaong paa. Habang si Waning naman ay ika-ika, duguan ng hita at umiiyak sa takot. Naririnig na namin ang mga alulong at pagaspas ng mga aswang na papalapit na sa amin. Amoy na namin ang malansang amoy ng mga ito. Nangihina na si Waning dahil sa nawawalang dugo at akala namin ay katapusan na ng mga buhay namin. Nang bigla akong makakita ng isang madilim na hukay o butas sa ilalim ng isang malalaking puno ng balete. Mukha itong natural na butas sa lupa. Waning, dito, bilis! Bulong ko. Bumaba kami sa butas. Pero alam naming matatalas ang pang-amoy ng mga aswang.
lalo na't sariwa pa ang mga dugo sa hita ni Waning. Para hindi kami maamoy, gumawa kami ng isang desperadong paraan. Kumuha ako ng basang lupa at putik sa paligid ng butas. Pilit namin nilagyan at ibinaon ang aming mga sugatang katawan sa putik at lupa para matakpan ang amoy ng sariwang dugo. Kahit sobrang hapdi at sakit ng mga sugat ni Waning, pinilit niya itong takpan ng mga maduduming lupa. Tiniis niya ito at kinagat ang kanyang damit para hindi makagawa ng kahit anong tunog. Pagkatapos, may mga natuyong dahon ng mga nyog at mga nabulok na dahon sa gilid ng butas. Ginamit namin ito para itakip sa aming mga muka at buong katawan. Para kaming naglibing ng sarili naming katawan sa loob ng butas para lang makatago. Ilang sandali pa, naramdaman namin ang panginig ng lupa. May huminto sa mismong ibabaw ng butas na pinagtataguan namin. Mula sa siwang ng mga tuyong dahon ng mga nyog, nakita ni Waning ang mga paa ng isang aswang. Rinig na rinig namin ang mga malalalim na pagsinghot nito. Singhot ng singhot. Hinahanap ang amoy namin. Galit na galit ang mga angil nito dahil nakatakas nga ang kanilang pagkain. Hinawakan ko ang kamay ni Waning ng mahigpit sa ilalim ng mga dahon. Pareho kaming hindi halos humihinga. Tumutulo ang luha ni Waning. Nagdarasal na sana ay huwag kaming mapansin. Ang amoy ng putik at nabubulok na dahon ang sumalubong sa ilong ng aswang. Kaya pagkalipas ng ilang minuto na tila walang katapusan, narinig namin ang pag-alis ng mga ito patungo sa ibang direksyon. Buong magdamag po kaming nanatili sa loob ng butas na yon, Ate B. Nakatakip ang mga muka ng tuyong dahon ng nyog. Balot ng putik ang buong katawan namin at tinitiis sa mga matinding sakit sa aming mga sugat at pilay. Hindi kami gumalaw kahit isang pulgada. Hanggang sa maramdaman naming sumisikat na ang araw at nagliliwanag na ang buong kagubatan. Nang matiyak naming umaga na at ligtas na, doon lang kami gumapang palabas. Sa tulong ng mga dumadaang magsasaka sa gilid ng highway na malapit sa gubat, naisugod kami sa ospital sa bayan. Ligtas kami nakabalik na Maynila. At doon din po namin napag-alaman na buntis na si Waning. Kaya ganun na lang siguro ang paghahabol ng mga aswang sa amin. Ayan po ang kwento ng mga magulang ko, Ate B. Maraming salamat po sa pagbasa ng aming kwento at magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nagbahagi ng kanilang kwentong katatakutan. At syempre maraming salamat din po sa ating tagapakinig. At kung nais niyo po magbahagi ng mga kwentong katatakutan, ipadala niyo lamang po ito sa aming email na btbhorrorstories@gmail.com. Huwag kang